and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH
Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, we are Marco, and you are watching Fido. Kilalanin ng rising girl group from Davao na binubuo ni na Lori, Kay, I, Yani, Blights, and Tashi. Oh, my love, you don't even have to try, 'cause baby, you just don't deserve my love. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pitong minuto makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Danpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ay! Isang mapagpalang araw pa rin ho ng Sabado. Luzon, Visayas, Mindanao. Pero syempre wag nating kaligtaan yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Lalong-lalo na syempre yung mga nasa Middle East. Kami yung makasama ngayong Sabado. Ako ho si Raymond Danpaas. At ito yung lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Na umaga sa iyo, paring Romel. Good morning, paring Raymond. Kahit na parang pilit na pilit tayong bumati ng good morning. Dahil sa kinakaharap natin na krisis. Grabe. Pero ano, just the same. Sa kabila ng lahat, oh. Marami pa rin tayong ipagpapasalamat. Tama. Kung ikukumpara natin yung sitwasyon natin sa ibang bansa, parang Raymond. Sa ibang mga lugar, yung mga... particular yung talagang binobomba ng ng Amerika at binobomba rin ng Iran sa kabilang panig. Maswerte pa rin tayo. Meron pa rin, marami pa rin tayong ipagpapasalamat. Tama. Kaya medyo ano lang talaga, siguro yung sa bagay, sanay naman na tayong maghigpit ng sinturon Pero yung mag-prioritize na lang. Tama. Mag-prioritize. Dahil ito na nga, tumaas ng, ang sabi, double digit daw, paring Romel, next week. Ang taas, muli. So, paano yan? Abutin na ng mag-iisandaan na ang diesel. Wala. Sabi ko nga, sino ba may gusto ng ganitong sitwasyon? Paring Raymond. Walang may gusto ng ganito. Kaya ang daming nagagalit sa mga ginawa nila, pero wala tayong magagawa. Bahagi ng ano yan nandyan na yan. Lalo pa, tayo na ang mag-adjust. Tama. Lalo pa, ang industriya ng langis sa atin ay deregulated. Ibig sabihin, kung ano yung diniktado sa world market,
Doon tayo. Yun ang susundin natin. Sabi ng mga oil companies. Oo. Kaya lang talaga namang ramdam natin na parang nagiging baliwala yung mga ahensya ng gobyerno. Ang nagdidikta yung mga private companies. Well, ganoon naman talaga. Approve nila yung oil deregulation law na yan. Para bang wala na tayong wala tayong ibang choice kundi sumunod. Kung ano ang idinikta nila. Kung ano ang kompas, yun ang tugtog. Sige. Ayan. Medyo baka naman na paring Raymond sa mga pagkakataong ito ay magsilbing eye-opener na baka naman pwedeng reviewin ng oil deregulation law. Di ba? Yung epekto kasi nito is domino na Oo, tama yan. Tumaas ang presyo ng langis, umaaray yung nasa transport sector, syempre susunod dyan yung mga pangunahing serbisyo. Kuryente, tubig. Serbisyo. Yan na, nag-anunsyo na. Tataas ang singil sa kuryente, tataas ang singil sa tubig. Siyempre yung mga binibili nating mga pangunahing pangailangan, tiyak na magtataas din yan dahil yung logistics, no? Pagbiyahe ng mga operational cost. Kaya yung paggawa pala, yung production cost tataas, pati yung logistics, yung pagbiyahe mula sa paggawaan papunta sa mga pamilihan ay tataas din. So lahat magkapatong-patong kasi susunod na diyan. So I don't know, kaya kung minsan hindi ko alam kung by ang Holy Week mga 2 weeks pa. Magto 2 weeks pa. Bago mag Holy Week. Ewan ko kung yung dating dagsa ng mga gustong mga biyahero mag sa Semana Santa sa mga lalawigan. Nako, tignan natin kung ganun pa rin kadami. Pero ang maganda dito is yung yung mababawasan ng traffic. Well, tsaka siguro kung halimbawa yung isang lugar lang ang pupuntahan, sa halip na magdala ng napakaraming sasakyan, yung mag-carpool na lang, no? Ini-encourage na ito yung mga carpooling. Tama. Para tipid sa krudo. Makatipid sa krudo, makatipid sa toll, lahat. Kung halimbawa, 2 pamilya, pwede naman sa isang sasakyan na lang. Sa halip na magdala pa ng 2 sasakyan, edi agad nakabawas kayo ng malaki doon sa isang sasakyan. Pero syempre, meron ding mga kaakibat na mga kailangan mong isakripisyo dyan, di ba? Yung convenience at lahat. Pero ganun talaga. Kaysa naman na makabawas-bawas ng konti. Yan. I don't know. Kasi sa ngayon, paring Romel, di ko pa nararamdaman na yung traffic yung nabawasan. Hindi pa. Hindi pa ramdam sa ngayon. Hindi, pero kahapon, sa report ni Edniel Parosa, mga bandang 9:00, nagtataka daw yung mga traffic enforcer Asan yung mga sasakyan? Napakaluwag Samantalang nung hindi pa ganun kataas ang halaga ng crudo, nako, pagdating ng 8:00, yung rush hour ng umaga, talagang mapapakamot ka talaga sa ulo. Napakabagal ng trapiko. Pero kahapon daw, between 8 to 9 a.m., ayan, halos ganyan ang rolling siya. Rolling siya ng mabilis yan. Mabilis ang usad. Mabilis yan yung ganyang klase sa EDSA. Kasi kahapon, siyempre Biyernes, yung mga nagpapatupad ng 4-day week na pasok. Kahapon wala silang pasok. Ito northbound to ayan. Pero but anyway, kung ganyan ang klase ng traffic, pwede na. Pwede diba? Hindi, southbound, papuntang Buendia nga pala. Ito yun, yung hiwala yan. Pero anyway, kung ganyan ang traffic, di mabuti. Kahit pa paano. Unang-una, bawas sa traffic. Pangalawa, bawas sa konsumo sa crudo. Bawas sa polusyon. Lahat na. Pero, kailangan tayong maghigpit talaga. Sana naman. Parang Raymond, tulad nga ng binabanggit ko ang paghihigpit sa sinturo nasa bewang Ngayon nasa leeg na. Nako, para tayo nga unti-unting kinakatay pag nagkataon. Ay nako, sana makasalba tayo pare-pareho. At saka sana yung kaguluhan na ito ay matapos na. Hindi na tumagal.
Dahil kung tumagal pa ito ng mga ilang buwan, Nako. ay talaga naman. Ang kawawa dito yung mga katulad nating mga bansa na masyadong Dependent sa langis. dependent sa imported na langis. Well, in fairness, dito sa mga bansang nandito sa Southeast Asia, gaya ng Malaysia at saka Indonesia, Brunei, may sariling langis yung mga yan eh. At Thailand, parang Raymond. Sa atin, wala. Maangkat tayo. Almost nga eh. Yun lang, kokonti yung ating nakukuha dito sa atin. At ang source natin ay Middle East. Yun yung lugar kung saan may gera ngayon. Doon tayo, ang sabi nung isang, yung Strait of Hormuz na yan na kilalang kilala. Napaka-critical niyan dahil dyan dumadaan yung mga kargo na may karga ng langis. At saka daw yun, paring Romel, kasi kumbaga shortcut talaga yan. Yun yung pinaka-shortcut ng biyahe ng mga barko. Sabi nung isang seaman na kausap ko kahapon, si paring Bong Alvarez, ang sabi niya, kung hindi ka dadaan doon, kumbaga sa Strait of Hormuz, araw lang ang bibilangin mo. Kung iikot ka ng Africa, yung ibang ruta, 31 days. Ang laki ng diferensya. Ang gugugulin mo para ka makapunta sa kabila. Parang yung kumbaga yung Strait of Hormuz, paring Romel, walang pinag-iba yan sa Panama Canal. Yung Panama Canal, araw lang din ang or oras pa nga kung hindi ka yung nung sabi ng mga naunang mga seaman diyan 8 oras lang makatatawid na dati yung barko. Pero ngayon siyempre dumami na rin, traffic na rin. So at least a day bago ka makatawid. Kung iikot ka sa kabilang dulo, halos isang buwan din ang aabutin. So yun yung kaya napaka-importante yung Strait of Hormuz na yan na dinadaanan ng mga barko. Ang problema, paring Raymond, yung binabanggit mong lugar na yan naman ang binabantayan ng Iranian na forces. Kontrolado nila yun eh. Oo. Yun ang kanilang, kumbaga teritoryo nila yun. Tama. Yun ang stronghold nila eh. Lahat ng dadaan, kumbaga, siyempre dagat yan, pero sasabihin nila, oops, sino to? May checkpoint sila dyan. May checkpoint sila dyan. Checkpoint. Sabihin nila, hindi ka namin kakampi. Di ba nagsabi na sila na ang pwede lang daw dumaan doon ay yung barko ng China. Yung kukuha lang ng kanilang langis. All the rest, bawal na. Bawal na. Unless you take the risk. Diba? Pero siyempre mahirap. Hindi ka po pwedeng kasi, lalo ngayon hindi naman man-to-man combat ang labanan ngayon. Drone na. Drone na ang ginagamit nila. So sana, ang panalangin natin, lahat tayo na nanalangin na sana, kasi dito sa atin, ang pinag-uusapan natin, paring Romel, yung taas presyo sa langis at produktong iba pa. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung epekto sa buhay ng mga OFWs natin na napakarami. At kung sila ay mapipilitang umuwi ng bansa, ang question pa dyan, meron ba silang aabutan na trabaho? Yun. Tignan mo naman ang report ng Philippine Statistics Authority. Noong Enero ay nadagdagan ang dami ng mga Pinoy na walang tambay or walang trabaho. Tapos dadagdag pa yung mga OFWs na umuwi. Mabuti na mabuti, paring Raymond, kung sa kanilang pagdating dito sa bansa, meron sila agad makukuha ng trabaho. At isa pa, pangalawang tanong, yung bang kinikita nila sa iba yung dagat kahit pa paano magpapantay dito sa kikitain nila pagka umuwi sila ng Pilipinas. Hindi na hihigitan kasi napaka-imposible nun yung papantay na lang. Hindi, yung sabihin natin na yung mapasukan lang. Yan, malaking bagay na Pero wala Siyempre, yung lalong-lalo na yung mga skilled natin na nandito dyan. Well, swerte na rin siguro kung talagang yung mga uuwi ay natapat na panahon na talagang umuwi. Yung nakapagpundar na. Ayan. Pero kung yung iba wala, kagsisimula. Yun nga, alam mo yung ganun, paring Romel, na hindi naman lahat, pero ang taas ng porsyento ng record na marami sa mga OFWs kahit na dekada nang itinagal sa abroad, pag uwi nila, walang ipon. Mostly. Napakataas. Maraming ganyan. Sa totoo lang. Ako
ilang Filipino community na ating naikutan pag sumasama tayo sa mga presidential trip or yung halimbawa yung mga APEC summit na ating at pag nakipagpulong ang presidente sa mga Filipino community. Yun lagi ang tinatanong ko. Meron nga akong nakausap one time nasa Singapore. Sabi ko 25 years taga-Abra. 25 years na nandoon sa Singapore. Sabi ko, abay dapat umuwi ka na at sa dami na ng pondo mo. Malaki na ipon mo. Sabi niya. Yun ang mindset yun natin. Yun ang problema ko. Hindi ako makauwi-uwi. Bakit? Wala akong ipon. Wala daw siyang ipon. Yun ang masakit na katotohanan ano na siya? Sinasapit ng marami nating kababayan. Kausap ko pag malapit na mag-senior. Mga nasa 56, 57 years old na babae nating kababayan taga-Abra na more than 20 years. Imagine mo yun. Kasi sabi ko, saan napunta yung kinikita mo? Pinagpaaral daw ng mga anak. Ngayon naman daw, mga apo ang pinaaral. Naku po, sabi ko, kuminsan parang mali. Di ba? Parang mali. Na bakit naman iatang lahat sa balikat nung... Yun ang problema, parang Raymond eh. Yung halimbawa may kamag-anak ka sa abroad, ang tingin sa'yo nung ibang kapamilya mo para kang ATM. Na hindi nag-o-offline. Na anytime mag-withdraw, okay. Parang ang tingin nila parang namumulot ng dolyar. Akala nila walking ATM ka eh. Kaya merong si Senator Raffy Tulfo, meron siya yung OFW literacy program na isinusulong. Ewan ko kung maaprobahan yun. Yung bang parang matuturuan kahit paano yung mga OFWs natin mag-ipon. Paano mag-ipon? At siyempre siguro, hindi lang yung OFW, sabi ko nga pati yung pamilya. Kasi kung minsan, yung nabanggit mo, paring Romel, na kapag nag-abroad ang isang kamag-anak, yung mga naiiwan, yung iba ayaw na magtrabaho. Ayan, kasi may inaasahan. Meron kaming provider. May pensyonado kami ni ni tatay sa abroad. Ni kuya sa abroad. Kaya ni mama, yung kapatid. Hindi na magtatrabaho dito dahil meron ng provider sa abroad. Parang lang yan parang yan, babalikan na naman natin yung purpose na pinag-uusapan na yan. Nagka-purpose ayaw na maggapas, ayaw na mag-construction. Bakit pa? Meron ka namang purpose. Lalo na kung nasa abroad. Naakala nila pagdating sa abroad namumulot na lang ng dolyar. Naku po. So, it's kailangan siguro ito lalo ngayon mararamdaman natin dahil nga dito nagkagulo. Siyempre pati yung mga hindi apektado, sabihin natin na may mga hindi apektadong lugar diyan sa Middle East. Pero siyempre sila pati yung remittance maapektuhan. O paano magpadala imbis na regular na nakapagpadala sa pamilya, siyempre mag-iisip na ngayon. Kaya lang kung minsan, dahil nga may krisis na papaisip ka, pero in peacetime, ay hayahay. No? Alam mo, parang rin meron pang masakit na katotohanan. Yung ibang mga kababayan natin dyan sa abroad, para lang matustusan yung pangailangan ng mga pamilya nila dito sa Pilipinas, alam mo kung ano ginagawa? Napipilit ang mangutang. Para lang hindi sila mapahiya. Para lang hindi maputol yung ganansya ng mga kamag-anak dito sa Pilipinas. Yung naman mga kamag-anak dito sa Pilipinas, hindi nila alam na may utang na. Tsaka diba? Yung iba doon hindi lang isa ang trabaho. Double job. Yung iba nga 3 pa para lang makapagpadala sa mga kamag-anak. Yung naman pinadalhan, pagkatanggap, diretso sa sabungan. Ayan. Diretso sa... pare, halikan muna rito. Palamig muna tayo. Sa tong-itan. Diretso sa... Nako po. Tapos, pag minsan, Somalia, halimbawa, na-delay or worse, hindi nakapagpadala, nako, ang dami na maririnig. Ay, sus! Kaya itong bagay na to marami at malawak itong pinag-uusapan natin sa ngayon. Kung minsan wake-up call sa ating lahat. Hindi lang yung mga OFW at saka pamilya nila. Pati tayo din na medyo kahit pa paano kung medyo siguro sabi nga nila kung hindi man masyadong kailangan medyo tipid-tipid ng konti. Bawas-bawas lalong-lalo na mga tayo nagpapaaral o kaya merong gustong paghandaan.
laking bagay na maghanda sa panahon na ito. Itong nararanasan nating krisis, sana sabi nga natin ay sa lalong madaling panahon marisolba na ito. In the meantime, medyo may hangin-hangin na At malamig ang malamig-lamig pa na ating naranasan sa ngayon. Mm. Sabi nila kailan ba kaya talaga yung hanggang kailan kaya ito? Sana naman tumagal pa sana. In the meantime, DZRH Weather Bulletin. balitaan tayo mula sa Pag-asa DOST ni Miss Veronica Torres. Miss Veronica, magandang umaga. Good morning, Miss Veronica. Good morning din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZRH. Ngayong araw, ang amihan o northeast monsoon nakakaapekto na sa buong bansa. Kaya may kalamigan yung panahon at asahan nga natin yung maulap na papawirin at mga may hinang pag-ulan sa na inaasahan nga natin yan sa may Aurora, sa may Bicol region. Asahan rin natin yan sa Northern Samar, Eastern Samar, sa Marinduque, pati na rin sa may Dinagat Islands. Sa nalalabing bahagi ng bansa, kabilang na Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa na may hinang pag-ulan. Wala naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. At wala rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay ng ating bansa. Itong Miss Veronica, itong lamig na yan na lamig hangin, mga hanggang kailan pa ito? Apo, so possible in the next 3 to 5 days, maranasan pa nga rin natin itong malamig na panahon. So possible within this March, then usually kasi kalagitnaan ng March na tatapos sa northeast monsoon, pero may buga pa rin hanggang ngayon. So possible within this month, posible pa rin naman magpatuloy ito. Although mataas ang chance na pagdating ng April, papunta na rin tayo sa dry season. Yun. So mga ilang araw pa ito na-enjoy ng ating mga kababayan yung lamig na yan. Tama po. Alright. Yes. Salamat, Miss Veronica, at magandang umaga dyan sa Pag-asa. Thank you at good morning din po. DZRH Weather Bulletin. Miss Veronica Torres mula sa Pag-asa DOST. At ito nga pala, mayroong paalala lang ko dito doon sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala. Ipinababatid na yumao na ho si Attorney Renato Rene Sarmiento. Siya ho ay kapatid ni Mayor Zeni Sarmiento Mendoza ng Talisay, Batangas. Nakaburol ngayon ang kanyang labi sa kanilang ancestral home sa Barangay Kiling, Talisay, Batangas. Ang libing ho ay sa March 17, araw ng Martes. Matapos ang misa ng 1:00 ng hapon, ang panawagan ngayon mula kay Dr. Zeni Sarmiento Mendoza, dating mayor ho ng Talisay, Batangas. Ang atin hong pakikiramay sa pamilya. Itong si Attorney Rene Sarmiento ay hindi ho yung dati sa Comelec. Iba po yun. Iba po yun. Ibang mga kapangalan Sarmiento yun. lang. Yung mga Sarmiento na yun ay I think Katanduanes yata yun. Sila Attorney Rene Sarmiento ng Comelec dati. Yan Ang atin hong pakikiramay sa pamilya ni na Doc Zeni Mendoza. Hindi umabot sa kanyang birthday. Kailan ang birthday mamalo ni Doc Zeni? 17 o 18? Magkakasunod dyan birthday ni sino bang Si parang Ador 22, si Mayor Zeni 26. 22. Mauna pala si Kong Ador Plato ng ika-6 na distrito ng Bulacan, 22. Linggo. Ayos 22. Sa 22 na. Next Sunday. Tapos 26 si Doc Zeni. Ayun, kaya hindi umabot yung kanyang kapatid. Anyway, so muli, ang atin hong pakikiramay sa pamilya ni na dating Mayor Zeni Sarmiento Mendoza ng Talisay, Batangas. 5:29 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Galing-galing mo, Smart Dishwasher.
Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos. Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit Number FTEB 244864, Series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes.
sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Hanggang kumakaplo sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balik ho tayo sa ating balitaan. 5:38 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Pinag-uusapan natin kanina, paring Romel, tumaas ang presyo ng langis, tataas ang singil sa kuryente, tubig, tataas singil sa tubig. Paano naman kaya yung mga nasa transport sector humihingi ng taas pasahe? Yun naman kaya mga katulad nating mga manggagawa, may pagkakataon naman kaya na mabigyan naman ng taas sahod. Ang tanong baka naman. Oo, pwede kaya yun. Tanungin natin mula sa mismong mga nakakaalam sa mga bagay na ganito. Sa sweldo. Diretso mo na, parang Raymond. Pagdating sa sweldohan. Nasa ating linya, mga kaibigan, ng Executive Director ng National Wages and Productivity Commission o NWPC, Executive Director Maria Criselda C. Director Ma'am Maria, kumusta at good morning po. Magandang umaga po. Yes, magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Ma'am, meron ba kayang sa aming mga tulad manggagawa may chance ba? Kung sakasakali dahil nga dito sa problema sa Middle East, pwede bang mag-trigger yan ng isang pagtaas ng sahod? Ito po bang nangyayari sa Middle East? Ito po ba yung tinatawag na super binning events? Para mapilitan, may konsidera ang taas sahod, ma'am? Yes, salamat po sa tanong, Rhea Romel. Yun pong pagtataya kung pwedeng magkaroon ng taas pasahod, ito po ay magdedepende sa magiging
kung magkakaroon man po ng pagtataas, ito po ay magdidepende sa monitoring na patuloy pong ginagawa ng ating mga regional boards. Lalong-lalo na po ngayon dito sa epekto ng krisis sa kanilang mga rehiyon. So, nakalagay po sa ating omnibus rules ng minimum wage determination. Specifically po yung Rule 4, Section 3. Ang general rule po is that a regional board, yung ating pong RTWPB, cannot issue another wage order within the 12 months from the effectivity of their last wage order. So, yung life po ng wage order natin is within 12 months. So, hindi po siya generally pwedeng abalahin. Pero tama po yung sinabi nyo kanina na yung exception po doon ay kung meron po silang nakitang urgent and reasonable ground to initiate the wage review process. Ito po ay pwedeng gawin ng ating regional boards. Ang kailangan po lamang ay ito po ay ma-affirm, makapag-submit sila ng justification sa ating commission at ma-affirm ng commission yung kanila pong analysis at doon lang po pwedeng mag-initiate ng minimum wage setting process ang ating mga regional board. Pero sa tingin niyo po, ito pong nangyayari sa gitna silangan ito may tuturing na sufficient ground para ikonsidera ang pagtaas ng sweldo? Hindi ko po pwedeng ma-second guess yung magiging decision ng ating mga boards. But in the previous experiences po ng ating mga regional boards ay isa po yung pagtaas or yung krisis sa langis bilang isa sa mga grounds na cite po in the past. So, ang binabanggit nyo ma'am is ang NWPC dependent kayo sa desisyon ng bawat regional tripartite and wages productivity board o ito yung RTWPB? Opo, magdidepende po ang commission doon po sa mga monitoring na ginagawa ng ating mga regional boards kasi sila ho yung nakakaalam ng talagang situation on the ground sa kanila hong mga region. Marami ho kasi tayong factors na pwedeng i-consider dyan. Alam po natin na ang number one factor, for example, is the the oil crisis or the war in the Middle East. But doon po, for example, doon sa area po sa region, meron po kasi tayong, example lang naman po ito, meron po tayong mga regions na by tranches yung bigay nila ng wage increase. So kung halimbawang nakaano pa ho yung susunod na tranche ng kanilang wage increase, they have to factor that in doon po sa kanilang magiging analysis. Kaya hindi po mapapangunahan ng ating commission kung ano man po yung mga magiging decision ng board. But of course, the commission secretariat together with the board secretariat are in the best position to provide technical inputs to our regional boards in coming up with an informed decision about the issue. So walang power ang NWPC para kalampagin yung mga wage board. Oy, kilos-kilos at may krisis tayo. Hindi po pwede ho yung ganun, ma'am. Hindi na ho yun kailangan sapagkat tulad po ng nasabi ko kanina, tuloy-tuloy po ang pag-monitor ng ating mga regional boards. Pero yung socio-economic conditions sa region. Oo, kaya lang ma'am, yung reklamo dati, di ba? Hindi ko lang alam kung by this time nabasag na yung complaint. Panahon pa nila Director Siriaco na nandiyan pa yung masyadong naliliitan yung mga workers natin when it comes to salary increase kapag wage board ang nagde-decide. Paano natin ito ibabalanse, ma'am? Oo.
Tama po kayo dun sa sinasabi niyong ibabalanse. Kaya po siguro yung mga nakaraang mga wage increases. At hindi lang naman po sa nakaraan, but every time po na mag-i-issue ang ating mga regional boards ng kanilang decision, it's kasama po doon sa factor na kinoconsider nila yung pangangailangan ng ating mga manggagawa. Subalit kailangan po itong ibangga doon po sa iba pang criteria na nakasaad sa batas na kailangan nilang ibangga yun, for example, sa capacity ng employers to pay, sa requirements po or dun sa target growth ng ating ekonomiya bago ho sila magkaroon ng desisyon. So lahat po ito ay kailangan nilang balansehin para po yung maging decision nila kung negative man po ang effect ng pagtaas ng sahod dahil sa ito ay normally nagke-create ng second round inflationary effect, ay maiiwasan po yung masyadong malaking negative effect sa ating ekonomiya at sa pag-e-empleyo po. Pero ma'am, ganito, kung halimbawang hindi agaran yung taas sahod, meron bang ibang benefit na po pwede na maibigay kung sakasakali ma'am within the prevailing situation? Doon po sa tanong nyo kung ano ba yung pwedeng ibigay sa ating mga kababayan, ang instruction naman po ng ating Pangulo ay magtulong-tulong ang lahat ng ahensya ng gobyerno para matignan kung ano yung pwedeng maging solusyon dito po sa crisis natin ngayon. At sa ngayon po, ang nakikitang solusyon na ginagawa na po ng Department of Transportation at saka po ng ating DSWD ay yung targeted intervention po doon sa mga nauna pong maapektuhan at ngayon po naapektuhan na, like yung ating mga drivers ng TNDS, ng tricycle. Sila po yung ngayong binibigyan po ng ayuda ng ating gobyerno. So targeted po yung mga intervention. Matagal na pong inireklamo din, ma'am, yung may kabagalan ng mga regional wage board sa pagtugon sa mga ganitong pagkakataon. Sabi nyo kanina, walang kapangyarihan ang National Wages and Productivity Commission na kahit paano kalampagin sila. Paano ba natin mabibigyan ng solusyon ito, ma'am? Iko-correct ko lang po yung impression na walang kapangyarihan ng commission na kalampagin sila. Of course, meron po meron po silang kapangyarihan na sabihin sapagkat sila ho ay may oversight power sa ating mga regional boards. Ang sinasabi ko lang po kanina, yung ating pong framing of discussion is that tuloy-tuloy po yung pag-review ng ating mga regional boards sa kanilang socio-economic conditions in the regions. At kung mapapansin po doon po sa concern ninyo na medyo may kabagalan, gusto ko lang pong ipaalam ang lahat po ng ating mga regional boards ay tumalima at patuloy na tumatalima doon po sa instruction ng ating Pangulo na kung matatandaan nyo ay sinabi niya na kailangan pwede bang 60 days prior to the anniversary dates of your wage orders ay mag-initiate na kayo ng review process. Ito po ay mula nung ito po ay binigay ng ating Pangulong instruction ay ginagampanan po ng ating mga regional boards. Sila po ay masusing tumatalima dito. In fact, in the last 2 years, we are on time on our wage determination cycle. And in fact, sa pagtatapos po ng 2024-2025 rounds, 2025-2026 rounds of wage determination process. Katatapos lang hong aksyonan ng ating commission, yun pong wage order ng Bicol Region na idinulog po sa Commission for Affirmation. So, tapos lang pong ma-affirm ng commission yun pong bagong wage order na inirelease
Ma'am. Hello? Ma'am, Director. Putol. Naputol. Huling tanong na nga sana ako eh. Ma'am, Paki-establish yung linya ni Director, please. Walang... Ayun. So, meron palang kapangyarihan ang National Wages and Productivity Commission na kunin ang atensyon nitong mga regional wage boards para kumilos sa lalong madaling panahon. Yung yung framing na merong halimbawa nag-increase ka na 12 months hihintay mo ulit ang life cycle. Yes. Ibig sabihin, may grace period. Next unless kung merong tinatawag na super binning event. Katulad nito nga nangyayari sa gitnang silangan. Ayun na nga, pero mukhang the way it looks parang malabo. Malabo. Okay na si Director Maria Criselda C. Nakabalik na ba sa linya? Hindi, last ko na lang kasi may meron daw latest na balita doon sa Davao na meron din yatang ipinagkaloob na kanilang wage doon. Andiyan na ba? Ayan. Last na lang, Ma'am Director Ma'am, meron daw kayong balitang wage hike din na ibinigay sa Davao region, Ma'am? Sa Bicol region po ito. Bicol. Davao, wala pa ho? Yung Davao, katatapos lang po natin. Last March 13 po yung naging effectivity. Ito lang pong kahapon. Oho. Magkano ho ang ibinigay sa Davao, Ma'am Director? Ang amount po ng increase natin doon ay 20 to 30 pesos po. 20. At tulad pa po. Yun pong nabanggit ko kanina, kung okay lang po na ituloy ko. Go ahead. Yung ating pong Region 5, yes, ma'am. ating Bicol Region. Ka-affirm lang po ng ating board, ng commission, nung kanilang wage order at inaasahan po natin na ito ay kapag kanila nang na-publish ay after 15 days po ng kanilang publication ay mag-take effect po ito at tinataya po natin na sa early week of April ay next month na magiging effective na po yung sa Region 5. So yung Region 5 po yung pinakahuling region na nagtaas po dito sa ating 2025-2026 round. Magkano, ma'am, yan? Doon po sa magkano po? 45 pesos po yung increase na ibigay nila. Ayan, pwede na yan. 45 pesos. Doon po sa ating 2026-2027 round of minimum wage determination. Ang una hong magre-review doon na inaasahan natin ay ang National Capital Region po. Alright. Ako isa na lang, Director, pahabol na lang. Sinabi niyo po a while ago na may kapangyarihan ang NWPC over sa mga regional wage boards na kumilos. So, makaasa po tayo na lahat ng regional wage boards nagsasagawa na ng kanilang evaluasyon or pagsusuri dito sa epekto ng nagaganap na krisis sa gitna ng silangan. Tama po ba? Tama po yun, sir. Tuloy-tuloy po yung pagre-review ng ating mga regional boards. In fact, sa isang buwan ay sila po ay allowed na mag-meeting ng 2 beses. Pero yung kanila pong secretariat, of course, ay tuloy-tuloy po yung pagmamonitor para po mabigyan ng gabay yung ating mga boards. Alam po natin na tripartite po ang composition ng ating mga boards. All right. With that, ma'am, maraming salamat po sa oras at magandang umaga ho sa mga taga-NWPC. Thank you and good morning. Good morning po at salamat sa pagkakataon. Mga kaibigan, Executive Director Maria Criselda R.C. ng National Wages and Productivity Commission. 5:55 na umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Sa ating balitang sports, pinataob ng NLEX Road Warriors ang Blackwater sa score na 84-81 sa PBA Season 50 Commissioners Cup sa Ninoy Aquino Stadium. Bumida sa panalo si Robert Bolick na nakapagtala ng 24 points habang nakapagambag naman ng 22 points si Kadi Lalani. Samantalang 10 points sa 5 rebounds at 3 assist naman ang naitala ni Shawnee Winston sa unang paglalaro sa kupunan. At sa balitang showbiz, pinalaga ng manager ni Olympic gold medalist sa Heidelin Diaz ang depensa ng Phoenix Petroleum kaugnay sa pangako ng kumpanya na Fuel for Life incentive para sa atleta. Ito yung matapos mga tuwiran ng oil company, may hindi natuloy ang fuel donation arrangement ni Diaz sa kumpanya dahil nakipag-ugnayan ang atleta sa ibang fuel brand. Sagot naman ni Noel Ferrer, ang manager ni Diaz, walang kapalito kondisyon na sinabi sa kanila ang kumpanya nang i-anunsyo ng mga ito sa publiko na magbibigay sila ng free fuel for life reward para kay Heidelin Diaz. Umaride, hindi na lang sabihin na pasensya na at matinding krisis. Diyan pa naman ako nagpapagas sa Phoenix na yan. Ay,
Once again, ang ating pagbati doon sa Divine Word High School dyan sa Danaili, Abulog, Cagayan sa kanilang homecoming ngayong sa panahon na ito, lalong-lalo na yung batch 86 na 40 years na yung kanilang klase. Yan, itong sila kay Elizalde Coles at saka siyempre yung aking misis na si Miriam, kasama sila dyan. Good morning din kay Auntie Yoli Montenegro dyan sa Kanayon. Naimbag na bigat. At binabate siyempre, hindi makalimutan ni Francisco ako, si Strawberry Lopez. Ayan. At teka muna, may mensahe si Strawberry kay Francisco ako. Oy Francis, ang sabi ni Strawberry, si Francis daw parang yelo. Aba, sabi ko, bakit? Dahil cool na cool ba si Francis? Hindi pala. Francis, mukhang mainit ang ulo ni Strawberry Para ka raw yelo, ang sarap mo rin saksakin na ice pick. Hindi, baka nagbibiro lang. Lambingan lang siguro yun, nilang dalawa. Muli sa mga kaibigan, kamag-anak at kakilala na ipinababatid na ho sa si Attorney Renato Rene Sarmiento, kapatid ni Mayor Senny Sarmiento Mendoza ng Talisay, Batangas. At siya'y sumakabilang buhay na nga at nakaburol sa kanilang ancestral home sa Barangay Kiling, Talisay. Yung libing daw ho ay March 17 pagkatapos ng misa ng 1:00 ng hapon mula kay Doc Zenny Sarmiento Mendoza. Salamat sa inyong pagsubaybay sa dito sa DCRH. Kami ho ngayon nakaagapay ngayong umaga ng Sabado. Ako ho si Raymond Advance. At Romel Fuertes. Standby! Susunod ang palatuntunang advokasya nila Kuya Bong Ariola ng PCSO at ni Tina Nolasco. Ang oras natin, 3 minuto na makalipas ang 6:00 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang shield sa pagpatay ng bakterya at virus.